Good morning, Carla, at sa inyong lahat. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Para sagutin ang ilang katanungan at para bigyan tayo ng idea kung anong ating mararanasang panahon ngayong araw na ito, kasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez ngayong umaga. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Earl, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Yan, Ginoong Perez, simulan na natin ang balitaktakan. Unang-una po sa mainit na usapan ang El Nino at ang mga magiging epekto nito sa ating panahon sa susunod na mga buwan. Ano nga po ba ang magiging epekto ng El Nino conditions sa behavior o mga katangian ng ating bagyo na papasok dito sa Pilipinas sa mga susunod na buwan? Magandang katanungan yun, Earl. So makikita natin dito sa ating background image na kapag may El Nino, ang concentration ng mainit na sea surface ay nandito sa may bandang Eastern Equatorial Pacific. Ngayon, ano ba epekto nito sa tropical cyclone activity? Ang bagyo ay nabubuo sa mga areas ng karagatan na kung saan ang sea surface temperature ay umabot ng at least 27 degrees Celsius. Pag El Nino, yung area na yon mas malapit dito sa may bandang Southern America at malayo sa ating bansa. Pero posible pa rin na makaranas tayo ng normal na bilang ng bagyo sa taong ito. Subalit, yung nakikita nating senaryo, kung hindi man to bihirang magiging tatawid ng ating bansa or kikilis ito palayo ng ating bansa. So we're expecting na same amount of number of tropical cyclone pero mas kaunti po ang paulan sapagkat yun nga, isa ito sa mga indirect effect ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Yun nga mga kaibigan, kapag nga mayroong El Nino conditions sa may karagatang Pasipiko ay naapektuhan nito ang behavior o ang katangian ng ating mga bagyo. Kapag may pumapasok na bagyo, maaaring mas maliit ang tsansa nito na tumama sa lupa o kung hindi kaya ay mas mahina o mas konti ang paulan nito sa ating bansa. Isa nga sa mga nagiging epekto nga ng El Nino ay parang mistulang nababalot tayo sa isang napakalaking high pressure area dito sa Pilipinas. Ano nga po ba ang isang high pressure area at ano ang epekto nito sa weather conditions ng isang lugar? Ang isang high pressure area, makikita natin ay kabaligtaran po ito ng tinatawag nating low pressure area. Makikita natin na kapag meron tayo isang low pressure area, ang hangin natin magko-converge sa kalupaan at kikilos patungo sa ating kalangitan at magkakaroon tayo ng mga kaulapan. Pero kapag mataas naman ang ating atmospheric pressure, ang hangin naman natin ay pababa, papunta sa ating kalupaan. So therefore, suppress ang cloud development, magandang panahon, kukonti lamang po or madalang ang mga rain days kapag nananatili or nananaig ang isang high pressure area sa ating bansa. Mapapansin din natin, ilang araw na rin po tayong naapektuhan ng ridge of high pressure, kaya't halos mainit at malinsangan panahon hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng ating bansa, maliban na lamang doon sa mga isolated thunderstorms. Yun nga mga kaibigan, ang high pressure area ay ang kabaligtaran ng low pressure area na siyang nagbibigay ng masamang panahon. Ang high pressure area po ay nagsosurpress ng rain clouds at cloud development na siyang nagbibigay naman sa atin at dahil yan sa ito ay nagbibigay sa atin ng magandang panahon. Maiba naman tayo, Ginoong Chris Perez, kahapon nga po ay may naitata tayong mga highest temperatures at bahagyang mas mataas nga ito sa normal. Ano po ba ang top 5 highest temperatures natin kahapon? Earth, kahapon nakapagtala tayo actually ng pinakamataas na antas ng temperatura dito sa ISU Isabela. Umabot po tayo ng 39.7 degrees Celsius at base na rin sa mga datos natin simula nung huling linggo ng Marso. So far, ito yung pinakamataas na naitala natin hanggang sa araw na ito. But we're still expecting na posible pa rin tayo makapagtala ng mas mataas na antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa mga darating na araw nitong buwan ng Mayo. Makita na naman natin, sinundan ng sa may bandang Tugigaraw, umabot po ng 39.0 degrees Celsius, sa Cabanatuan, 38 degrees Celsius, 37 degrees Celsius naman sa Dagupan, at dito nga kahapon sa Science Garden, Quezon City, umabot tayo ng 35.9 degrees Celsius. Mga kaibigan, yun nga, nananatili po tayong consistent na mas mataas sa 30-degree mark ang ating temperatura. Kaya naman inaasahan na tataas pa rin ito sa mga susunod na araw. At kahapon nga ay naitala ang isa sa mga pinakamataas na temperatura dito sa May Luzon. Ang mga temperatura nga na ito na naitala natin ay iba pa sa ating actual na nararamdaman na heat dito sa ating katawan. Ano po ba ang heat index at ano po yung maximum temperature sa mga pangunahing lungsod dito sa bansa at ano po ang register nila sa ating heat index? Magandang katanungan yun, no, Earth. So, ang heat index, karaniwan, ito yung actual temperature. Kapag ang sobrang init ng temperatura ng hangin ay nasamahan pa ng mataas na moisture content. For example, dito sa Metro Manila, ang forecast maximum temperature natin, inaasahan po natin na aabot ng 36 degrees Celsius ngayong araw. Subalit, coupled with the water vapor content pa ng hangin, posible pong actual na maramdaman natin ay umabot pa
ng 39.2 degrees Celsius. Sa may bandang Metro Cebu, from 33 degrees Celsius, posibleng umabot ng 38.5 yung actual maximum temperature na maramdaman natin sa araw na ito. Habang sa Metro Davao naman, from 32 degrees Celsius na forecast maximum temperature, ay posible naman yung actual na mararamdaman natin ay umabot na hanggang 37 degrees Celsius. So ito pong mga napansin nating heat index, yung mas mataas na temperatura, eh meron po itong di magandang epekto sa daily activities at sa katawan ng tao. Kaya payo natin, pag ganitong range ng temperature at around 36 to 40, extreme caution na ang kailangan ng ating mga kababayan. Mapapansin po natin dito sa table, from 32 to 41 na degrees Celsius heat index, extreme caution ang kailangan natin. Kaya may mga tips po tayo sa ating mga kababayan. Ano ba yung mga dapat nilang gawin sa mga ganito? Pag pumalo ng mga ganito katataas ang ating temperatura, as much as possible, stay indoors. Iwasan po yung unnecessary outdoor activity, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na prone sa tinatawag nating heat stroke. Pangalawa, wear lightweight and light-colored clothing. Kasi yung mga dark-colored po, ang tendency nito, mag-absorb ng init, so mas mainit yung pakiramdam natin kumpara sa mga light-colored clothing. Pangatlo, drink plenty of water. Sa mga kababayan natin na hindi may iwasan na ma-expose sa araw dahil sa kanilang trabaho, lagi may baon sana tayo na bottled water para may iwasan yung dehydration. Pang-apat naman, ito nga yung safest liquid to drink. Lagi tayong magbaon ng tubig. Wag na po tayong minom ng kung ano pa, mga serbesa or alak. Tubig lang po ang inumin natin. At number 5, as much as possible, medyo light meat lang po ang ating kainin. At iwasan din natin yung masyadong maraming protina na mas makakapag-increase ng metabolism ng ating katawan at mas magiging mainit yung pakiramdam po natin. Yun nga mga kaibigan, ang mga nararamdaman nating temperatura sa bawat araw-araw ay iba pa sa recorded temperatures na inilalabas ng Pag-asa. At actually, ngayon po ay kasalukuyan tayong nasa extreme caution levels na siyang maaaring magdulot ng heat cramps o heat stroke kapag matagal po tayong naka-expose sa sikat ng araw. At yun nga, sabi nga ni Ginoong Perez ay kung maaari ay mamalagi na lamang sa bahay at huwag nang lumabas kung tayo ay wala namang gagawin sa labas. At syempre, wear light-colored clothes at uminom ng maraming liquids para tayo ay hindi ma-heat stroke sa araw-araw nating gawain. Ginoong Perez, tapusin po natin ang ulat na ito sa pamamagitan ng ulat panahon ngayong araw na ito. So makikita natin Earth sa ating satellite imagery. Suppress ang cloud development on most parts of Luzon and Visayas. Subalit meron tayong mga cluster of clouds dito sa may bandang Mindanao. Ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Asahan po natin ang ARMM, Northern Mindanao, ang Zamboanga region ay makakaranas po ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Yung nabanggit natin kanina, umiral pa rin ang Ridge of High Pressure Area dito sa may bandang Luzon. Pati na rin sa may Kabisayaan, inaasahan po natin na magiging mainit pa rin at maalinsangan ng panahon, maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya para sa ating mga kababayan, magdala pa rin po ng payong para kung hindi man natin protection sa biglaang pag-ulan, ay protection po natin sa sobrang init ng araw. Yun nga mga kaibigan, ngayong araw na ito ay inaasa magkakaroon naman tayo ng fair weather conditions sa malaking bahagi ng bansa. Maliban na lamang sa ilang bahagi dyan sa Mindanao na siyang kung saan umiiral ang Intertropical Convergence Zone na nagbibigay ng kaulapan at pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ang Metro Manila naman at ang nalalabing bahagi ng bansa ay iniiralan ng easterlies na siyang nagbibigay ng mainit na panahon at ng Ridge of High Pressure Area rin na siya nagbibigay ng magandang weather conditions sa atin. Maraming salamat Ginoong Chris Perez para sa lahat ng inyong ibinahaging impormasyon sa amin. Kami ay magbabalik matapos ang paalalang ito. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Balik sa inyo dyan sa studio. Magandang umaga.